Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at muli po tayo ay binigyan niya ng pagkakataon upang ituloy po natin ang ating seminar tungkol po sa historical redemptive approach sa pag-unawa sa banal na kasulatan. Nasa pag-aaral na po tayo ng historical redemptive approach. Atin na pong natapos yung overview ng tatlong mga paboritong approaches ng mga Kristiyano po. Yung moralist approach na ang method ng sermon at saka ng Bible study structure ay tinatawag pong allegorical approach o allegorical method. At napag-aralan din po natin yung doctrinal approach na ang method naman na ginagamit para bumalangkas ng sermon o kaya ng pag-aaral sa banal na kasulatan ay yung tinatawag nating systematic theology approach. At yung pangatlo, napag-aralan po natin nung tayo ay nag-aral nung nakaraang Sabado. At ito po yung tinatawag po nating dispensational approach sa banal na kasulatan. Okay, ngayon ang pag-aaralan po natin yung pang-apat na approach, and this will be our topic for the rest of the seminar. Ito yung tinatawag po nating the historical redemptive approach sa Bible. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating pag-aaral na ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Dakila naming Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, nasa langit ka. Maraming salamat po sa pagkakataong muli na tinipon niyo kami at pati na ang aming mga kapatirang sumusubaybay online sa gabing ito upang sama-sama po namin pag-aralan ang tungkol sa historical redemptive approach sa pang-unawa sa banal na kasulatan. Pangunahan nawa po kami ng inyong banal na espiritu tulad po ng inyong ipinangako upang akayin niya kami sa mga katotohanan po na gusto niyong ipaalam at ihayag sa amin. Ingatan niyo po kami sa kapayapaan, O Diyos, habang kami ay nag-aaral at patawad sa mga pagkukulang at pagkakamali namin, O Diyos. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Now, itong tinatawag nating historical redemptive approach sa pag-unawa sa banal na kasulatan, ito po yung pananaw na the Bible is primarily the written record of God's mighty acts in human history, which is the history of how God redeemed man from sin and death through His Son, Jesus Christ. Ito po yung istorya, kabuuang istorya na tumatakbo sa banal na kasulatan. Ito yung tinatawag nating history of redemption. Itong history of redemption na nakatala sa banal na kasulatan, ito po yung tanikala na nag-uugnay sa bawat aklat ng banal na kasulatan upang maunawaan po natin yung takbo ng kasaysayan na nauulat sa banal na kasulatan at para maunawaan po natin na ito po ay isang kasaysayan na mayroon talagang goal. At ang goal ng kasaysayang ito ay yung unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo para tubusin niya ang sangkatauhan mula sa kasalanan at sa kamatayan. So, itong historical redemptive approach na ito ay pag-aaralan po natin ang kasaysayan sa banal na kasulatan. Huwag kayong matatakot dahil hindi naman po natin iisa-isahin yung mga
kwento o history na mababasa sa banal na kasulatan, kundi titingnan lang po natin yung mga major events. Yung mga events na nagdi-determine po ng takbo ng kasaysayan. Mga major events po na ang patutunguhan ng pinatunguhan ng major events na ito ay yung pinakamalaking event na dumating sa sangkatauhan dito sa ating mundo. Yung pagkakatawang tao ng Diyos sa katauhan po ng ating Panginoong Jesucristo. Yung first coming niya. Yun po ang tinutumbok ng kasaysayan na natatala sa Old Testament. Now, itong approach na ito ng historical redemptive approach ay kakaiba doon sa mga approaches po na napag-aralan na natin, yung tatlo. Yung moralist approach, yung doctrinal approach, at saka yung pong tinatawag nating dispensational approach. Kakaiba ito in the sense po na tinitingnan niya pong merong kaseryosohan yung tumatakbong kasaysayang natatala sa banal na kasulatan. Rather than seeing the Bible as God's utterances of eternally valid truths for all time to come, the historical redemptive approach realizes that the Bible is primarily the written record of God's mighty acts in history. Kumilos po ang Diyos sa mga events ng kasaysayan ng mundo. At itong mga events pong ito na kung saan kumilos ang Panginoong Diyos. Pag sinabi kong kumilos, talagang po siya, nag-intervene siya talaga. In a mighty way, He intervened in the affairs of men para po influensyahan yung takbo ng mga events sa kasaysayan. Now, ito po yung yung sinasabi sa Psalms 105 at saka sa 106. At sabi po, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples." So, ito po, make known His deeds, yung mga gawa ng Diyos. Yung mga gawa po ng Diyos sa kasaysayan na nasaksihan po nitong kanyang mga tao, ng itong kanyang bayan. Sing to Him, sing psalms to Him, talk of all His wondrous works. Wala po ba tayong Hindi. Bandang hulihan na. Sige po. Sige pa. Yan. Sige. Sige, yan na. Okay, yun. Yan po. Hindi dispensational approach pa lang ba yan? Sige. Sige pa. Yun, historical. Yun. Yan. Historical redemptive. At sa Psalms 106 po, ito naman ang sabi ni David, "Praise the Lord, or give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Who can utter the mighty acts of the Lord? Who can declare all His praise?" So, dito, binibigay ni David yung reason kung bakit kailangang pasalamatan ng Diyos, kung bakit kailangan purihin ang Diyos, dahil po sa kanyang mga kamangha-manghang gawa na nasaksihan po ng mga tao. Right? Mga gawa po ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Hindi po ito parang myth, no?
nasaksihan po ng mga tao ang pagkilos ng Diyos sa kasaysayan. At yun po ang nagiging dahilan para itong si King David ay pasalamatan niya ang Diyos at purihin niya ang dakilang Diyos sa pamamagitan po dahil po sa kanyang mga mighty acts sa history. Now, by acting in human history, God has revealed Himself and made known His purposes for the human race and His plan of redeeming them from sin and death. Now, history has been the medium of God's revelation. Ayan. Kaya po, mahalagang maunawaan natin ito dahil meron po mga Kristiyano, they peep into eternity pasts. Ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa yung history o human history, pinipilit po nilang unawain yung mga gawa ng Diyos sa eternity past. Pero hindi po natin maunawaan yon dahil ang kapahayagan po ng Diyos ay sa pamamagitan ng tinatawag nating kasaysayan. Kailan lang po nag-umpisa ang history ng tao o ng mundong ito? Eh di nung creation po, ibig sabihin prior to creation, anuman ang ginawa ng Diyos doon, prior to creation, hindi po natin maunawaan yon. Dahil hindi inihayag ng Diyos. Dahil ang kapahayagan ng Diyos ay sa pamamagitan lang po ng history. So, kung gusto nating malaman, halimbawa, sabi sa banal na kasulatan, God has chosen us in Him before the foundation of the world. Para maunawaan natin kung paano yung action ng Diyos na yun at ano ang kahulugan ng action ng Diyos ng pamimili, right? Ay wag nating isipin kung ano yung ginawa niya doon. Nung panahon na yun, paano ba siya namili? Huwag mong isipin yun. Kailangan tingnan mo ang kapahayagan kung paano namimili ang Diyos dito sa history. Paano ba siya namili? Para maunawaan natin ang ibig sabihin ng divine election. Right? You cannot peep into eternity past para maunawaan mo. Alam niyo po, ang ginawa ng mga Kristiyano, inusisa nila yung gawa ng Diyos bago lalangin ang tao. Merong mga Kristiyano po naniniwala na merong mga divine decrees ang Diyos. Meron daw mga itinalagang decree ang Diyos bago niya lalangin ang tao. Paano mo nalaman yun? Wala pang revelation ng Diyos doon. Ang revelation ng Diyos, nag-umpisa lang sa creation. Tapos, aalamin mo yung kung anong ginawa niya prior to creation. Kung meron mang ginawa ang Diyos prior to creation, malalaman po natin yun at malalaman natin ang meaning sa pamamagitan ng inihayag niya dito sa history natin. So kung gusto natin malaman kung anong ibig sabihin ng divine election before the foundation of the world, tingnan natin kung paano nag-elect ang Diyos. Paano nag-elect ang Diyos sa time and history na recorded naman sa Bible. Marami siyang inelect. So tingnan natin kung paano nag-elect ang Diyos sa history. Para sa ganun, malaman natin kung anong ibig sabihin ng pag-elect ng Diyos. We need not peep into eternity past dahil walang revelation po doon. Walang revelation. Ang revelation po ay sa pamamagitan lang ng history. Alright? Ang history, human history, yan po ang ginamit ng Diyos para ihayag niya ang kanyang sarili. Inihayag niya sa pamamagitan ng history ang plano niya sa tao. Lalong-lalo na po yung plano niya kung paano niya tutubusin ang tao mula sa kasalanan at sa kamatayan. Lahat pong yan ay inihayag ng Diyos sa history. Kaya nga sabi ng mga
theologians natin, Bible scholars, history daw is the stuff of revelation. Talagang dyan inihayag ng Diyos. Right? Okay, tingnan natin yung overall biblical history. Now, God created man for eternal fellowship with Himself. Hindi nilalang ng Diyos ang tao para makasama niya lang ng panandalian. Right? Ang intention ng Diyos, lalangin ang tao para makasama niya po for all eternity. Pero ito pong samahan ng Diyos na ito at ng tao ay napakaikli lang po ang naging duration at nagkaroon na ng paghihiwalay. Nagkaroon na ng paghihiwalay ang tao at ang Diyos dahil nagkasala po yung una nating mga magulang. At naging subject sila sa kamatayan dahil malinaw na po sinabi ng Panginoong Diyos kay Eva at saka kay Adan. In the day that you eat thereof, yung forbidden fruit, you will surely die. Right. Now, dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa tao, bagamat na-disrupt yung kanyang fellowship sa tao, gumawa po siya ng paraan para sa ganon, maibalik niya yung fellowship ng tao sa kanyang sarili. Nangako siya na magpapadala siya ng tagapagligtas sa tao para tubusin ang tao mula sa sarili niya pong hustisya. Now, tanda natin, nagkasala ang tao sa Diyos, nananagot ang tao sa Diyos, sa hustisya ng Diyos, doon po niya tayo tutubusin. Now, a Redeemer was promised who would reverse the fall of man, destroy all his enemies, and restore him to fellowship with God. At ang banal na kasulatan, trinace po niya itong pangako ng Diyos na ito na magpapadala siya ng deliverer, magpapadala siya ng Savior, ng Redeemer sa tao. Trinace niya po ito sa Old Testament history, hanggang sa dumating yung Redeemer na ipinangako niya. Right. Now, kung titingnan po natin yung mga malalaking events kung saan po kumilos ang ating Panginoong Diyos sa mga events na ito, ito po yung mga events na yan. Una, yung creation at saka yung fall ng tao sa kasalanan. And then, the next major event, you have Noah's flood. At pagkatapos ng Noah's flood, yung pong pagtawag ng Diyos sa mga fathers ng Israel, sina Abraham, Isaac, and Jacob. At pagkatapos po, yung Exodus from Egypt, pagkatapos na dumami ang mga anak ni Jacob sa Egypt at sila ay inalipid para pigilin po yung kanilang pagdami, iniligtas sila doon sa kanilang pagkaalipin sa Egypt. Iniligtas sila ng Diyos in a mighty way. Yan po yung isang malaking yugto at malaking pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Yung Exodus from Egypt. The formation, ang sumunod po niyan, yung formation of the nation of Israel and the giving of the law through Moses. Ito po yung 40 years na wilderness wandering ng Israel. Okay? Isa po yan sa mga mighty acts ng Diyos. Diyan natin makikita kung paano kumilos ang Diyos sa kasaysayan ng bayan ng Israel. At pagkatapos po, nung 40 years desert wandering, yung conquest naman and settlement of Israel of the promised land. Pinangako nila, ay pinangako ng Diyos. Una kay Abraham, lahat ng lupain ito, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga descendants. Yun, tumira dun si Abraham, tumira si Isaac, tumira si Jacob sa Canaan.
Kaya lang po, nung magkaroon ng famine, at sila po ay nakasumpong ng kalinga sa pamamagitan ng kanilang kapatid, si Joseph. Nakasumpong sila ng kalinga sa gitna ng tagutong para hindi sila mamatay. Sila po ay kinupkop ng Haring Faraon at binigyan po ng isang lupain o isang province kung saan sila pinatira sa Goshen. At dumami na sila ng dumami doon. Right? Kaya yung kanilang Kanaan o yung lupa ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob ay tinirahan na po ng iba't ibang mga tribes. Okay? At syempre, lumipas po yung halos 400 taon. Isipin niyo yun. So dami ng taong lumipas, nagmultiply yung mga tao. Nagmultiply yung Israel sa Egypt, right? Nagmultiply naman yung mga tribes na tumira sa Kanaan. Nagmultiply din sila. Until such time, naging nation na ang Israel. When Israel left Egypt, ang sinasabi sa banal na kasulatan, there were 600,000 men who left Egypt. Men lang po yun. Pag sinabi nilang men, those male Israelites from 20 and above, yun po yung binibilang nila. Yung 20 and below, yung 20, below 20, hindi na nila binibilang. Okay? Basta ang binibilang lang nila yung adults from 20 years old up. Right? Ang bilang nila, 600,000. Kaya kung ibibilang mo yung babae at saka yung mga anak below 20, tinatansya nila between 2 million up to 2.5 million ang mga Israelites na lumabas sa Egypt. Isipin mo yung daming tao yun. Nagmula lang sila sa kay Abraham, Isaac, Jacob, right? Tapos naging nanganak ng 12 na lalaki si Jacob, yun ang naging forefathers ng Israel, yung 12 tribes na anak ni Jacob. Alright. Sila ay dumami sa Egypt. Yung mga nakatira sa Kanaan, dumami rin. It's natural. Alright? At sa panahong yun, nung sila ay pabalik na po sila sa Kanaan. Una, under the leadership of Moses, at pangalawa, nung palipat ni sila sa River Jordan para tumawid na at tungtungan din nila yung kanilang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, si Joshua na po ang kanilang leader. Okay? Ang dinatnan po nila doon sa kanilang lupain na pag-aari ni Abraham, Isaac, Jacob, ang dinatnan po nila 6 na malalaking bansa. Right? Mga bansa na. At siyempre pa, kailangan nilang kunin yung lupain dahil yun ang sinabi ng Diyos sa kanila. Kanila yan Right? Ibig sabihin, by divine right, dahil ang Diyos ang nangako sa kanila na kanila yun. At siya ang Diyos ang nagbigay kina Abraham, Isaac, Jacob. Right? Meron silang divine right dun sa lupain na yun. Ngayon, ang sabi naman ng mga bansa na nandun, dito na kami, mula pa, mga 400 years na kami rito. We have the legal right to stay here. Yan po ang away actually ng mga Palestinians at saka ng mga Israelis.
Yung away na yan, mula pa po nung panahon na yun. So ito yung tinatawag nating the conquest and then settlement of Israel of the Promised Land. So kailangan i-conquer nila yung mga, right? Yung mga bansang yun. Itaboy nila. Pero alam nyo, may pasabi naman ng Diyos eh. Kasi itong mga bansang ito, pati na yung iba pang bansang nakapaligid at dinaanan nila, na balitang-balita yung ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya yung Diyos ng Israel, si Yahweh, popular na popular dito sa mga bansang ito. Although they had their own gods and idols na sinasamba, they heard about the God of the Israelites. Yung iba nga takot na takot. Dahil nabalitaan nila, yung Jericho bumagsak inikutan lang nila. Not a single arrow. Kumbaga sa panahon natin ngayon, not a single shot. Pero nakuha nila, na-conquer nila. Kasi yung natalo nila ang Paraon. Oo. Lahat yun, kumalat yung mga balitang yun sa mga bansang ito. Kaya, yung iba dito sa mga mga nakatira doon, takot sa kanila. Kaya nagpasabi si Joshua, kukunin namin yung land na yan. Yung gustong sumama sa amin at maging kasama sa bayan ng Israel, libre kayo. Welcome kayo. Basta dadaan kami, kung hindi nyo kami lalabanan, ang ibig sabihin, gusto nyo kaming kasama, and we welcome you. Right? Hindi namin kayo papatayin. Pero kung lalabanan nyo kami, pipigilan nyo kami, nakunin yung aming land, gera. So, conquest. So, kinon po nila, kinonquer nila, tinaboy nila yung malalaking bansa na nandun sa Canaan. At nung maitaboy na nila, right, ibig sabihin, eto yung Canaan, itinaboy nila yung mga bansang nandyan, nandun, yung mga bansang yun, nandun sa gilid nila. Diba? Nandun lang sa paligid nila. Sila ang nandun sa loob. So, nagsettle na sila doon, yung Israel, pagkatapos nilang maitaboy. So, yan ang yugto na the conquest and settlement of Israel of the Promised Land. Isang po yan. Isang napakahalagang yugto sa redemptive history. Dahil dyan po, yan yung panahon ng mga judges kung tawagin. Right? Hindi naman, yung mga judges na tinatawag dyan, kasama si Samson, kasama si Gideon, at yung iba pa na pinili ng Diyos para maging judge sa Israel, hindi yung kakaiba yung kanila pagiging judge, right? It's not the normal kind of judge that we know na nakaupo sa court. No, they're not like that, right? Ibang meaning ng judge nung panahon na yun sa panahon po ng settlement ng Israel ng Promised Land. Okay, so ang susunod po doon, yung division po ng nation of Israel into two kingdoms. Yan, na-divide na ang Israel into two kingdoms. Naging Israel and Judah. Ang division po ay 10 and 2. Ibig sabihin 10 kingdoms, yung nasa north. Ibig sabihin 10 tribes, right? 10 tribes composing the nation called Israel. At yun naman pong dalawa. Okay? Yung dalawa po, actually tatlo yan tatlo.
Pero hindi binibilang nga si Levi. Yung tribe ni Levi, hindi binibilang. Kaya dalawa lang. Yung Judah at saka si Benjamin. Sila lang po yung nasa south. Sila yung nasa southern kingdom. Okay? Merong set of kings ang northern kingdom ng Israel. Meron ding set of kings ang southern kingdom ng Judah. Kaya pag binasa niyo po ang kasaysayan, makikita ninyo, starting from Isaiah, makikita niyo na dalawa na ang binabanggit ng Diyos through the prophets, dalawa na ang binabanggit na bansa, Israel and Judah. Dahil sa panahon pong yan, naghiwalay na yung northern tribes, 10 tribes, at saka yung southern tribes. Si Judah, si Benjamin, at saka po yung Levites. Kaya lang hindi counted ang Levites as a tribe noong panahon na yun. Okay. So, yan po yung division ng two kingdoms. Ngayon, dito sa kingdom po ni Judah, bago yung division ng kingdom, ang naghari po sa Israel as a one nation ay tatlo lang po. Si Saul, natatandaan nyo, he was the first king. Tapos sumunod si David. At pagkatapos sumunod si Solomon. Pagkatapos ni Solomon, wala na. Nahati na yung kingdom. Right? Naging Israel na sa north at Judah sa south. So divided na ang kingdom ng Israel. Kaya makikita ninyo, nag-shift ang focus dahil nga dito sa Southern Kingdom, dito lalabas ang Messiah. Kaya nag-shift ang focus dito sa Judah. Although, kinukuha pa rin nagpapadala pa rin ng prophet ang Diyos dito sa Northern Kingdom. Right? Pero ang focus niya ngayon nandito sa Judah. Dahil dito magagaling ang Messiah. Okay? Sa tribe ni Judah. Okay. So, yan po yung Pagkatapos, meron pong period of prophetic silence. Okay? Ayan, makikita nyo sa diagram po natin. Ito po yung tinatawag natin biblical history. Yung kinukwento ko sa inyo, nandyan. Okay? At pati po yung kung alin ang mga aklat ng Old Testament na nasulat, kailan yan, anong yugto sa kasaysayan na yan, naisulat yung mga books ng Bible, dyan po makikita ninyo. Okay? So meron pong 400 years na silence, prophetic silence. Ang ibig sabihin, there was no prophet in Israel after Malachi hanggang sa dumating po si John the Baptist, wala pong prophet ang Israel. Yan ang tinatawag na years of silence of the prophetic voice. Alright? Yan yung fulfillment ng prophecy ni Amos na the days are coming when there will be a famine in the land. Not a famine of bread or water, but of hearing the words of the Lord. Yun. Magkakaroon po ng famine sa pagdinig. Right? Sa pagdinig. Sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos po sa Old Testament, hindi po yung Old Testament scriptures ang salita ng Diyos. Okay? Record lang po yun. Ang salita ng Diyos po sa Old Testament ay yung sinasabi ng mga prophets sa Israel. Okay? There were hundreds and probably thousands of prophets in Israel. Kaya lang po, mayroon tayong mga tinatawag na major prophets,
meron tinatawag na canonical prophets. Pag sinabi natin canonical prophets, those were the prophets who wrote scriptures. And there were only about 25 of them sa Old Testament. Okay? So, sa dinami-dami ng mga prophets po, iilan lang yung nagsulat para i-record nila kung ano yung salita ng Diyos na sinabi ng Diyos sa kanila, sa mga prophets, at sinabi naman ng mga prophets sa Israel, para magkaroon lang ng record. Para yung mga succeeding generations, alam nila kung anong nangyari. Okay? At tayo po, hanggang ngayon, nakikinabang tayo. Alam natin kung ano nangyari sa panahon na yon at kung paano kumilos in a mighty way ang ating Panginoong Diyos sa kasaysayan ng Israel para sa ganun, malaman natin kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na magpapadala siya ng tagapagligtas. Right? So mayroon pong 400 years of silence dyan. Ibig sabihin, hindi nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Wala po siyang propeta na kinausap para magdala ng mensahe sa Israel. Kaya sabi niya, ang famine po ay about hearing the words of the Lord. Ibig sabihin, yung living prophet na nagsasalita, hindi na magpapadala ang Diyos. Now remember, during this time, itong 400 years na silence ng prophetic voice, during this time, nasa kanila na yung scriptures. Right? Pero yung tinatawag sa Old Testament na Word of God ay yung spoken word ng mga prophets. Yun ang tinatawag nilang Word of God or Word of the Lord. Yung spoken word, not the written scriptures. Okay. Sa susunod, Sabado na ba? O sa Sabado, yan. Ang umpisa nating pag-aaralan ay kung ano ang ibig sabihin sa banal na kasulatan ng Word of God. Okay? Huwag po pa huwag kayong liliban dahil ito pong pag-aaralan natin simula sa Saturday, ito po yung medyo maselan sa mga Kristiyano ito. Right? Kasi nahulma na yung ating isip na pagka sinabing Word of God, anong pumapasok una sa inyong isip? Pagka sinabing Word of God. Bible, di ba? Ay nahulman na po yung natin na ang Word of God, yan. Pero makikita po natin, dahil pag-aaralan natin yung historical redemptive, we will study the major topics, right? Using the background of this biblical history. Okay, so may period of silence. Pagkatapos po niyan, yan, yung fulfillment na o execution na ng plan of redemption ay dumating na sa pamamagitan po ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. The history of redemption culminated in the coming of Jesus Christ, the promised Messiah. Siya yung ipinangakong Savior, siya yung pinangakong Redeemer, siya yung pinangakong Deliverer. Yung kanya pong death, resurrection, and ascension to the right hand of God the Father consummated the plan of redemption. Okay? So yan po yung tinatawag nating redemptive, historical redemptive history. Itong itong kasaysayang itong natatala sa banal na kasulatan. Alright, yan po yung diagram natin. Alright? Maganda pong magkaroon tayo ng ganitong diagram dahil pagka nakabisa mo na yung biblical history na yan, nasa likod na ng mo yan ng isip mo na pagka nagbabasa ka ng Bible, maalala mo, nasa yugtong ng kasaysayan na ganito.
itong binabasa kong Bible na to, ay, o kung ano mang book yung binabasa ko. Nasa panahon ito ng conquest. Oo, nasa panahon ito ng settlement ng Israel sa Canaan. Nasa panahon ito ng mga judges. Nasa panahon ito ng ganito ng United Kingdom ng Israel. Pag napunta ka naman umpisa kay Isaiah, panahon na ito ng divided kingdom. So, background, alam mo na. Okay? Meron ka ng overall. And then, overall na pananaw. And then, itong mga events na ito, pag-aaralan natin kung paano po nagdugtong-dugtong ito para maunawaan natin kung paano dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa sa unang pagkakataon. Lahat pong events na ito, ay may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Yung pangako ng Diyos na yan ay iningatan niya sa salit-saling lahi ng Israel o salit-saling generation ng Israel. Okay? Iningatan po niya yung pangako niya yan na magpapadala siya ng Redeemer. Hanggang sa dumating na nga ang Redeemer sa katauhan po ng ating Panginoong Hesus. Now, kailangan malaman natin na itong history ito na pinag-aaralan natin ngayon, sinimula natin pag-aaral. Ang history pong ito ay tungkol kay Jesus Christ. Itong mga events na ito, malaki ang kinalaman sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin maiuugnay yung mga events na yan o mga kwento na masusumpungan natin sa Old Testament, hindi natin maiuugnay ito sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo o yung parating na Messiah. Hindi po natin maunawaan itong mga historical records na yan, yung mga books na yan. Hindi natin maunawaan talaga. Okay? Bakit po? Alright, pag-aralan muna natin yung mga features ng historical redemptive approach. Okay? Ito po yung mga features niya. Now, this approach to studying the Bible takes into serious consideration the overall historical context of the Bible. And since the history recorded in the Bible is redemption history, this method has come to be known as the historical redemptive method. Now, kumisang binabaliktad po ang mga Kristiyano yan, ginagawang redemptive historical. Right? Kahit na balik-balikta rin nyo yan, yun din po ang ibig sabihin yan. Okay? Kaya kung minsan, i-google niyo yan, historical redemptive. Kung minsan naman, redemptive historical. Yan. Kahit paano nyo po i-google yan, pupunta pa rin dun sa kung ano talaga yan. Alright? Now, in this method, a passage is first seen in the light of the overall historical redemptive context of the Bible. Mag-umpisa ka sa pinakamalaking context. How it is related to the promise of a deliverer and its fulfillment by Christ. Everything is determined by its relation to Christ. Everything is determined by its relation to Christ. Only after this is determined is it applied to our present situation. Why is this so? Because the whole Bible is the testimony about Jesus Christ. Okay, now, sa panahong ito ng mga disciples ni Christ at sa panahon ni Christ sa lupa, pag may mababasa kayo na scriptures, okay, ang tinutukoy pong scriptures dyan, ay yung Old Testament scriptures na tinatawag natin ngayon. Wala pa pong New Testament noon. At kahit na po yung mga apostles na
kasama ni Jesus Christ, hindi po nila hinagip sa pag-iisip nila na magsusulat sila ng mga letters na yung mga susunod na generations ng mga Kristiyano ay iipunin at gagawing New Testament. Right? Hindi po yan, Juan. Hindi plinano yan ng mga disciples. But then, it was the Holy Spirit who led them to do that. And it was also the Holy Spirit who illuminated Christians in order to compile these apostolic letters, itong record ng history ni Jesus Christ, para po sa mga generations of people to come. Para meron tayong awareness kung anong nangyari sa ating Panginoon Kristo na siya ay naparuwitan sa lupa. So, eto po ang mga passages. Gusto ko lang i-emphasize ito, na ang buong kasulatan po ay tungkol sa ating Panginoong Kristo. Sabi dito, kausap ni Jesus Christ yung mga Jews, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me." Right? And these are they which testify of me. These are the scriptures which testify of me. So yung mga scriptures na yan, ang tinatawag na scriptures ni Jesus dito ay yung mga scriptures ng mga Jews. Kung tawagin ng mga ngayon yan, the Hebrew Bible. Right? Hebrew. Dahil nasulat po sa lingwahe ng Hebrew ang Old Testament. Okay? So yan po ang tinutukoy niya yung scriptures dito. Hindi pa yung New Testament. Okay? So yung Old Testament scriptures, kung saan po nakarecord yung history na flinas natin kanina, yung Bible history. Yan pong mga scriptures na yan ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Okay? Ito ang witness naman ni Saint Luke. Then he said to them, "O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken." Hindi lang pong in some of the prophets, in some that the prophets have spoken. No. Kundi in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And beginning with Moses, pag sinabing Moses, yun po yung first 5 books. Right? Yun yung original na tinatawag nilang Torah or Pentateuch. Okay? Beginning with Moses and all the prophets. Wala pong pasubali. Lahat ng prophets na nagsulat, ang ibig sabihin nito. Yung pong salitang prophets ay tumutukoy doon sa Old Testament scriptures na sinulat ng mga prophets. He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Yan po yung sinabi ni Luke. Inirecord niya yung encounter ni Jesus Christ after resurrected from the dead. Na-encounter niya yung dalawang disciple, not among the 12, on his way to Emmaus. Hindi nila nakilala kagad si Jesus Christ. Right? At sila ay lungkot na lungkot dahil third day yun Sunday yun. Nagugulumihanan sila dahil yung kanilang inaasahan na magliligtas sa kanilang mga kaaway, yung Messiah, naipako sa krus at namatay. And then, there were news from the women, believers, na empty yung tomb niya at nabuhay siya muli. So medyo litong-lito na itong mga believers, mga disciples ni Christ. Right? Kaya ni-rebuke ni Jesus Christ sila.
O foolish ones, slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Prophets ng Old Testament yung binabanggit niya. At yung scriptures na binabanggit dito ay yung scriptures ng Old Testament. Then he said to them, nung ma-meet na niya itong 11. Wala na si Judas dito. Nung ma-meet niya yung 11 niyang disciples, who became apostles later on, eto ang sabi niya sa kanila. And he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Okay? Ito pong expression na to, ito yung expression na ginagamit ng mga Jews to refer to their scriptures, yung Hebrew scriptures na, Old Testament, yung tawagin natin. Moses, prophets, and the Psalms. Ito po yung mga category nila. Moses, first 5 books. Tapos yung prophets, yung mga sinulat ng mga prophets. And then yung Psalms, kasama po dito ang tinatawag nating wisdom books. Pag sinabi nilang Psalms, kasama yung Psalms, yung Song of Solomon, yung Ecclesiastes, at saka Proverbs. Yan po yung tinatawag nilang Psalms nung panahon na yon. Kung tawagin naman natin ngayon, wisdom books. Okay? So yun po ang tawag nila sa kanilang Old Testament. At isa pang tawag nila, the law and the prophets. Pag kami nabanggit dito na the law and the prophets, ang tinutukoy po nila yung kanilang Old Testament na tinatawag natin ngayon. Okay? Yung Hebrew scriptures. Alright. And he opened their understanding that they might comprehend or understand the scriptures. O eto, sabi rito, si Apostle Paul. Okay? After the resurrection na rin ito, several years after the resurrection, ang sabi ni Apostle Paul, therefore, having obtained help from God, to this day I stand, witnessing both to small and great, saying no other things than those which the prophets and Moses said would come. That the Christ would suffer, that he would be the first to rise from the dead, and would proclaim light to the Jewish people and to the Gentiles. So dito pinatututuhanan ni Apostle Paul na si Moses at saka yung mga prophets, ito yung kanilang sinabi na darating na Messiah. Si Jesus Christ nga ang pinapangaral niya. So dito makikita natin na yung Old Testament scriptures talaga ay tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Na unless makita natin siya dyan, hindi natin talaga maunawaan kung ano ang Old Testament scriptures. Matutulan lang tayo dun sa iba't ibang approaches. Mag-allegorical ka, gaya nga nung nasabi ko, example ng allegorical method, si David and Goliath, si Goliath ang mga problema natin, etc. Mag-allegorical ka. Pagka hindi mo talaga alam na ang Old Testament scriptures ay nagte-testify about Christ. Okay? Alright. Ang pangatlo, this method is much more Christ-centered than the allegorical, the systematic theology approach, and the dispensational approach. Mas Christocentric itong approach na ito. Okay? Of the 4 methods, this is most consistent with Christ's own declaration, I am the way, the truth, and the life. Hindi sinabi ni Jesus Christ na I am the way, the truth, and the life, kundi I am. Okay? You cannot separate truth from the Lord Jesus Christ.
Alright, the Old Testament is most easily understood using the historical redemptive method. The Apostle Paul gives the reason why the Old Testament is not properly understood, even by Christians today. Hindi natin lubos na naunawaan ang Old Testament scriptures. Why? Ito ang reason. We are like Moses, who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at it while the radiance was fading away. Tandaan nyo, umakyat si Moses, nakipagkita siya sa ating Panginoong Diyos doon sa tuktok ng Mount Sinai. Imagine, 30 days niyang kaharap ang Diyos. Ay nahawa siya nung ningning. Nahawa siya ng ningning. Yung glory ng Diyos. Kaya nung bumaba siya, para siyang bumbilyang. Hindi siya matingnan ngayon ng mga Israelites. Kailangan takpan yung kanyang mukha. Kasi nagra-radiate yung glory ng Diyos na nag-reflect sa kanya. So tinatakpan nila yung kanya para hindi sila masilaw. Ito po yun. Right? We are like Moses, who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at it while the radiance was fading away. But their minds were made dull. For this day, to this day, the same veil remains when the Old Covenant or the Old Testament is read. It has not been removed because only in Christ is it taken away. It has not been removed because only in Christ is it taken away. So kung hindi po natin makikita na itong Old Testament ay tungkol kay Jesus Christ ito, para tayong mga Israelites na hindi makatingin kay Moses kung hindi tatakpan yung mukha ni Moses. Right? Ang ibig sabihin, pagka pinag-aaralan hanggang ngayon, pagka pinag-aaralan ng mga Kristiyano, ang Old Testament scriptures parang may nakatalubong sa kanila. Hindi nila naunawaan mabuti. At sabi po rito, even to this day, ito po yung this day dito, yung panahon ni Paul. Okay, yun po ang context. Even to this day, when Moses, that is Torah or the law, is read, a veil covers their hearts. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. So, kailangan po talaga nating makita kung paano si Jesus Christ ay nasa Old Testament scriptures. Kaya halimbawa, bigyan ko ng halimbawa. Ang Book of Esther, isang book sa kanyan, Old Testament, ginagamit ito, ang tanong na ito. Ginagamit po yung tanong na anong book sa Old Testament o sa Bible, for that matter, anong book sa Bible ang kahit minsan hindi binanggit ang salitang Diyos o God? Well, that book is Esther. Kahit basahin ninyo, wala kayong makikita ng word ng God. Okay? Ngayon, paano naging tungkol kay Jesus Christ yan? Kahit na pala yung salitang God, wala. And why did the prophets, why did they include that in their scriptures? Bakit isinama nila yan? Well, alam niyo po, yung panahon ni Esther was a very critical period in the national life of Israel. Naalala niyo po ang kwento tungkol kay Esther. Si Esther po ay naging queen ng isang king
ng Medo-Persian Empire. Okay? Ngayon, may kalaban itong may kalaban ng Israel sa katauhan ni Haman. Nagkataon na si Haman para siyang prime minister. Malapit siya sa hari. Right? Nagawan po niya ng paraan para magkaroon ng batas. At ito po ay sinelyuhan ng king, si Artaxerxes. Sinelyuhan niya yan para sa ganon maging law of the land or law of the empire. Na sa takdang petsa na sinabi, lahat po ng mga Israelites, lahat ng mga Jews papatayin. Ibig sabihin, genocide. Saan mang dako ng empire, nakakalat po kasi yung mga Jews sa impero ng Medo-Persia. Merong decree na on this particular date, lahat ng mga tao magsasama-sama, aarmasan nila yung sarili nila at papatayin nila ang mga Jews. Sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa katauhan ni Esther, nakakuan po yun, na-prevent. Isipin nyo, anong ibig sabihin nun pagka na-exterminate ang lahi ng mga Jews? Anong ibig sabihin? Patay ang lahi na panggagalingan ng Messiah. Patay. Sa panahon yun, yung mga ancestors ni Jesus Christ na buhay sa panahon na yun. Kaya kung papatayin silang lahat, walang matitira, saan manggagaling ang Messiah? Wala. Ang ibig sabihin, very critical period ito. Sabi ko nga, ang mga Old Testament scriptures that testify about Jesus Christ. Okay? Itong yugtong ito sa kasaysayan ng Israel, kung naging successful si Haman na i-exterminate ang lahat ng mga Israelites o mga Jews, naputol yung lahi na panggagalingan ng Messiah. This is the struggle behind these events. Natural, si Satan nag-instigate kay Haman para putulin ang lahi na panggagalingan ng Messiah. And he orchestrated, the events para magkaroon ng law na in that particular day, ipapatayin lahat ng mga Diyos. At kung nagtagumpay si Haman doon, kung hindi nag-intervene ang Diyos sa kasaysayang yun, na-exterminate sana ang Israel. Naputol sana ang lahi nila at nagtagumpay si Satan na putulin ang lahi na panggagalingan ng Messiah. And because of that, hanggang ngayon, yung festival, nagkaroon sila ng festival pagkatapos na baliktarin nung hali yung kanyang decree at sabihin niya, lahat ng mga Israelites, you arm yourselves. Hindi na niya kayang baguhin yung kasi batas na yun. Yun ang batas ng Medo-Persia. Hindi mababali kahit na yung hari mismo, hindi niya mababali yung utos na sinelyuhan niya. So hindi niya pwedeng bawiin yung hindi na natin papatayin yung mga Israelites. Hindi na. Binabawi ko na. Hindi po. Isa yan sa mga ang utos daw ng hari hindi nababalik. Kahit yung hari mismo hindi niya pwedeng baguhin. So anong ginawa ng hari? Yung ginawa ng hari, all Israelites, all Jews, sa kingdom ko, you arm yourselves. On this day, sabi niya ganun, kung merong
mga taong mag-harm sa inyo, sasaktan kayo, lumaban kayo, ipagtanggol niyo yung sarili ninyo. Ganun nga ang nangyari. Ang daming napatay ng mga Israelites dun sa mga papatay sana sa kanila. And because of that, nagkaroon ng bagong yearly festival. Feast of Purim. Yes, the Feast of Purim. Na hanggang ngayon, ina-observe ng mga Jews. That was the survival of the nation of Israel from annihilation. Noong panahon na yun. Kaya hanggang ngayon, ina-observe po nila yan. Nabitay si Aman Dakatay. Mula pa sa lahi ng Amalekites. That King Samuel failed to wipe out. So, kahit na hindi binabanggit ang salitang Diyos kay Esther, right? It is very much about the Lord Jesus Christ. Dahil kung natuloy at naging successful yung plano ni Haman, hindi sana dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Vengeance yung kay Haman. Gusto niya i-wipe out ang Israel. Dahil muntik na rin ma-wipe out ang lahi niya. Vengeance yung kanya. So, yan po. Kaya pag-aaralan po natin yung mga history na yan para makita natin kung ano bang kahulugan ito sa darating na Messiah. Okay. In the light of the historical redemptive framework of the Bible, wherein Christ is central, the Old Testament is put in the right perspective, and many of these disputable matters that have separated Christians from each other become irrelevant. Alam niyo, pag naunawaan natin yung mga bagay, halimbawa, tungkol sa Law ni Moses, tungkol sa iba't ibang mga pinagtatalunan ng mga Kristiyano ngayon, pagka naunawaan natin ang historical redemptive approach sa banal na kasulatan, itong mga pinag-aawayan natin ngayon, o ng mga Kristiyano ngayon, makikita natin, irrelevant pala, bakit tayo nag-aaway-away dito sa Hindi naman pala dapat pag-awayan yan. Ito pala ang meaning yan. Right? This method overcomes the shortcomings and disadvantages of the other methods. It shows the overall historical picture against which the biblical passages are first understood in their original setting, which in turn enables us to correctly apply them to our present situation. Yan. Ngayon, ang historical redemptive is the only, I will say, historical redemptive approach is the only biblical approach. Okay? Ibig sabihin, ito pong approach na ito, makikita mo sa Bible mismo. Hindi po si Gerhardus Voss ang pinanggalingan ng historical redemptive approach. Right? Ni-revive lang po niya. Okay? At saka yung mga redemptive historical theologians, hindi nila inimbento ito. Ni-rediscover lang nila dahil sa banal na kasulatan, ang approach po ito ay ginamit na ng mga biblical characters na i-mention ko. Okay? King David used the historical redemptive approach, why God is to be praised by Israel. Basahin niyo po yung Psalms, the whole chapter, Psalms 105 and 106. Makikita niyo po, talagang inulit niya yung in-story niya uli yung kasaysayan ng Israel mula kay Abraham, tapos nung maalipin sila sa Egypt, kinuha niya, trace niya. Historical redemptive approach yan. Kasi David was trying to tell Israel, kailangan nating purihin,
kailangan na pasalamatan, kailangan nating dakilain ang ating Panginoong Diyos. Bakit kailangan? Nilatag niya yung history ng Israel. Ito ang dahilan. Right? Kung bakit kailangan natin siyang purihin at pasalamatan. So, David used the historical redemptive approach. Si Stephen, ayan, nung bago batuhin si Stephen, ninarate po niya, pinakita niya, eto ang nangyayari ngayon, eto ang pinapangaral namin ngayon, si Jesus Christ, na siya ang Messiah, eto ang pinapangaral namin. Pero para maunawaan ng mga Israelites, yung ipinapangaral nila ngayon, sa panahon ng mga apostles, abay inulit niya yung kasaysayan ng Israel. Inulit niya. Basahin niyo po. Wala lang tayong time para basahin lahat ito. But you will be amazed kung paano po nila ginamit noong panahon na yun yung historical redemptive approach. You can read Acts chapter 7, the whole chapter. And then, the Apostle Peter used the historical redemptive approach when he explained to the Jewish crowd at Pentecost about the outpouring of the Holy Spirit upon them, enabling them to speak in tongues. Ginamit niya. Sabi niya, ito yung sinabi noon sa Old Testament. Ito yung sinabi. Ito ngayon ang nangyayari sa atin. Ito yung katuparan ng sinabi nila noon. So, talagang ginagamit yung historical redemptive approach. Okay? The Apostle Peter used the historical redemptive approach again when he preached the gospel to Cornelius and his household. Meron pa rin. Para maunawaan ni Cornelius kung bakit si Jesus Christ ang Messiah na hinihintay ng mga Diyos. Pinakita niya sa background ng history nila. So, kumbinsido talaga si Ivan. Tama ang mensahe ni Peter kay Cornelius. The Apostle Paul used the historical redemptive approach when he defended himself against the accusations of the Jews. Basahin niyo po yan. Acts 21, 1-22. Talagang ninarrate niya. Kasi ito yung nangyayari sa panahon nila ngayon. Right? Para maunawaan nila kung ano yung ipinapangaral nila, ibinalik doon sa history nila. Inirelate kung ano yung nangyayari ngayon at kung ano yung ibinabalita nila ngayon na si Jesus Christ ang Messiah, binalik nila yung kasaysayan ng Israel hanggang sa dumating ang Messiah. So ito pong approach na ito, ito po yung mas pinaka-old kesa dun sa tatlo pang approaches na pinag-aralan natin. Itong systematic theology, later invention ng mga theologians yan. Ganon din ang dispensational approach. So, yan po. Biblical talaga ang historical redemptive approach. Okay? Ngayon, nung panahon naman ng 18th century or 19th century, si Gerhardus Voss, ang isang Dutch-American theologian, ang nag-aral tungkol dito. Ang unang tawag niya, biblical theology, ang tawag niya. Right? Pero this is the same approach na tinatawag nating historical redemptive approach. And then, nung mamatay na si Gerhardus Voss noong 1949, okay, right after World War II, etong mga theologians and Bible scholars noong 1950s at saka 60s, sila po ay pinag-aralan nila itong historical redemptive approach na ito. Kaya marami pong mga theologians ang gumagamit nito o gumamit ito at gumagamit niyo in order to more fully understand the biblical messages. Okay? Okay, so
Yan po yung historical redemptive approach. At makikita niyo po kung paano natin gamitin ito. Right? Ang una nating paggagamitan ito, itong historical redemptive approach, ay yung tungkol sa termino na Word of God. Okay? What does the Bible mean by the term Word of God or Word of the Lord? Anong ibig sabihin ng Bible mismo? Right? So para malaman natin itong issue ito na pinagtatalunan ng mga Kristiyano ngayon, babalikan natin yung history. Babalikan natin. Paano ba nangusap ang Diyos nung mga nakaraang panahon? Paano siya nangusap? Nangusap ba siya sa pamamagitan ng pagsusulat? Nung sabihin ba ng Bible, and the word of the Lord came to Jeremiah. Ang ibig ba sabihin nun ay nagsulat ang Diyos at pagkatapos pinadala kay Jeremiah? Of course not. Right? Nung sabihin ng Bible na, and the word of the Lord came to Nathan the prophet para i-rebuke niya si David sa kanyang pangangalo niya at pag-murder niya kay Uriah. Ang ibig sabihin nun, nagsulat ang Diyos at pagkatapos pinadala niya kay Nathan para basahin at yung sinulat ng Diyos, yun ang tinatawag na Word of God. No. Makikita po natin yan. Babalikan natin yung history para malaman natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng Biblia sa terminong Word of God. Right? Issue natin ngayon yan. Sa mga Kristiyano. Pagka sinabi mong ang Bible hindi yan ang primary Word of God. Sasabihin nila, uy, heretic ito Heretic ito. Pero, titingnan natin, ano ang ibig sabihin ng inspiration? When it comes to the written word, which is the Bible. Ano ang ibig sabihin ng inspiration? Kasi, sa 2 Timothy 3 verse 15, all scripture is inspired by God. Kung titingnan mo yung original na Greek, God breath ang ibig sabihin. Theonupsos. Nuptios. Ang ibig sabihin, hiningahan ng Diyos. Ang tanong, ano ba ang hiningahan ng Diyos? Yung papel at tinta, ang hiningahan ng Diyos? Kasi sabi, the scriptures, all scriptures is God breath. Ano yun? Nagsulat yung mga nagsulat ng scriptures pagkatapos hiningahan ng Diyos? Yung ba ang ibig sabihin no? Para malaman natin kung ano ibig sabihin talaga ng God breath, balik tayo sa history. Babalik tayo sa history. Sa Old Testament history, babalik tayo. Para malaman natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng God breath. Anong ibig sabihin ng inspiration? Itong mga pinag-aawayan natin ito sa ngayon, magiging malinaw sana ang kung alin ang totoo kung babalikan mo yung history. Right? Kaya lang po, hindi po masyadong popular itong historical redemptive approach, lalo na po sa mga tamad na pastor at mga Kristiyano. Dahil ito po, hindi pang armchair student ng Bible. Uukayin mo talaga, pag-uunawain mo kung ano yung nangyari sa kasaysayan para maunawaan mo kung anong issue ngayon. Okay? At makikita natin, pagka ginamitan natin ito, tulad ng mga binanggit kong mga apostles dito, si Peter, si Paul, si Stephen, right? Kung paano nila ginamit yung historical redemptive,
approach para ipaliwanag kung ano yung nangyayari ngayon at kung ano yung issue nila ngayon. Right? Para mailagay sa tamang perspective, sa tamang context, ganun din ang gagawin natin. Meron po sa isa sa mga chat rooms po. Kasi minsan may nabanggit sila sa tungkol sa Bible being the Word of God. Nagkomento ako na actually ang primary Word of God talaga si Jesus Christ at sa panahon ng mga apostles, right? At sa panahon ng mga prophets, yung spoken word, yung salita ng mga prophets na nagbumula sa bibig nila. Yun ang tinatawag sa banal na kasulatan na Word of God, Word of the Lord. The Word of God is spoken and heard, hindi written and read. Pagka pinalikan mo yung history, malalaman mo, nga pala. Sa Bible pala, ang Word of God is spoken and read, is spoken and heard, and not written and read. So, maunawaan mo kung ano talaga ang meaning. And praise God, dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maunawaan natin ang mga bagay na ito at maunawaan natin ang banal na kasulatan sa pamamagitan po ng approach na ito, ng historical redemptive approach. So, purihin po ang Panginoon at tayo po yung magtatapos. Lumampas tayo ng konti dahil na-late tayo ng konti. But sa Saturday po, umpisa natin yung topic na the Word of God o kaya the Word of the Lord. Anong ibig sabihin yan sa Bible? Hindi yung ano bang ibig sabihin yan sa palagay ko. Hindi ako mapapalagay pagka tungkol lang sa palagay ng isang tao kung ano yung Word of God na ibig sabihin yan. We will use the historical redemptive approach para maunawaan natin talaga ano ba ang meaning sa Bible ng salitang Word of God. Yan. So, purihin po ang Panginoon at tayo magwawakas sa isang manalangin. Tayo po ay upo at manalangin. Dakila naming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito na nagkaroon po kami ng pagkakataong muli upang talakay at pag-aralan ang mga banal na kasulatan at ang approach na historical redemptive. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatiran na patuloy na nakikiisa at sumusubaybay po sa seminar na ito. Ang hiling ko po ay gantimpalaan po sila, Panginoon, ng mas malalim at malawak na pangunawa sa mga banal na kasulatan. Palain niyo po kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ihatid niyo po kami ng mapayapa at ligtas sa anumang sakuna sa aming pansamantalang tinutuluyan. At hiling po namin na muli sa Sabado ay bigyan niyo po kami ng pagkakataong tulad nito upang maipagpatuloy po namin ang aming seminar na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, dinadakila po namin ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. At muli, patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Ama. Ito po ang aming samantalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.